Magandang araw sa lahat. Ngayong araw kami po ang mag-uulat sa hapon na ito. Ang pamagat ng aming tatalakayin ay ang talumbuhay ni Alejandro G. Abadilla at ang kanyang mga tulang akda o iba pang mga akda. Sino nga ba ito si Alejandro G. Abadilla at ating alamin kung ano ang naging buhay at talambuhay niya. Si Alejandro G. Abadilla o mas kilala sa tawag na Aga, ipinanganak noong Marso 10, 1906 at tubong Rosario, Cavite. Kilala rin siyang historiador, manunulat, makata, manunuri, mananalaysay at propesor sa Filipino ng FEU. Nag-aaral siya sa mahabang paaralan ng Barrio Sapa at pagkaraan sa mataas na paaralan ng Cavite bago tumulak sa Sitel upang magtrabaho sa isang maliit na panlibangan. Lumaki sa simpleng pamilya. Na makatapos sa sekundarya o mataas na paaralan ay nagtungo si Alejandro sa Amerika upang maghanap buhay at masuportahan ang kanyang pamilya. Nagtrabaho rin siya para sa mga sikat na pahayagan noon tulad ng Philippine Digest at Philippines American Review. Makalipas ang ilang taon, umuwi si Aga sa Pilipinas at kanyang ipinagpatuloy ang naudlot na pag-aaral. Taong 1934 nang siya ay makatapos sa kursong filosofiya sa Universidad ng Santo Tomas. Tinagurian din siyang ama ng panulaang Tagalog. Siya ay nagpasimuno sa malayang taludturan, diin sa metro at paggamit ng labis na romantisismo. Itinatag din ni Aga ang Kapisanang Balagtas, isang organisasyon na isinulong ang malaya at mas malawak pa na paggamit sa wikang Tagalog, lalong-lalo na pagdating sa literatura. Kanya rin itinatag ang Kapisanang Panitikan na tinipon ang lahat na batang manunulat. Ang tulang pinamagatang Ako ang Daigdig ang isa sa mga pinakatanyag sa mga lathalain ni Alejandro. Ito ang natatanging tula na nagbibigay daan sa modernong panulaan dahil sa kakaibang ideya na hatid nito. Hindi lamang limitado sa mga tula ang kanyang mga akda, mayroon rin siyang mga maikling nobela. Napangasawa niya si Cristina Zingalava at nagkaroon ng 8 anak. Pumanaw siya noong Agosto 26, 1969. Narito ang ilang akdang tula at nobela ni Alejandro G. Abadilla. Una rito, Ako ang Daigdig noong 1955, Ang Pamana noong 1957, Panahon ng Hapdi noong 1958, Lupa Luha noong 1906, Ama noong 1961, Kalapati sa Panahon ng Hapon noong 1961, Ang Aklat ni Juan noong 1961, Sa Nangyari sa Bahay ni Mendez noong 1961, Piniling Mga Tula ni Aga noong 1965, Tanaga Badilla noong 1964 hanggang 1965. Muli, magandang araw sa ating lahat. Ngayon, dumako tayo sa pagsusuri sa tulang Ako ang Daigdig ni Alejandro G. Abadilla. Ngunit bagong lahat, nais ko munang tawagin si Ginoong Adrian Siang upang basahin ang tula. Ako ang Daigdig ni Alejandro G. Abadilla. Ako ang daigdig. Ako ang tula. Ako ang daigdig ang tula. Ako ang daigdig ng tula. Ang tula ng daigdig. Ako ang walang maliw na ako. Ang walang kamatayang ako. Ako ang daigdig ng tula. Ako ang tula ng daigdig. Ako ang malayang ako. Matapat sa sarili sa aking daigdig ng tula. Ako ang tula sa daigdig. Ako ang daigdig ng tula. Ako ang tula ng daigdig. Ako ang damdamin malaya. Ako ang larawang buhay. Ako ang buhay na walang hanggan. Ako ang damdamin, ang larawan, ang buhay. Damdamin, larawan, buhay, tula. Ako ang daigdig sa tula. Ako ang daigdig ng tula. Ako
ang daigdig. Ako ang tula. Daigdig, tula, ako. Ngayon, batay sa tulang binasa, tatalakayin naman natin ang mga pisikal na kaanyuan ng tula. Elemento ng tula. Ang tulang Ako ang Daigdig ni Alejandro G. Abadilla ay isang tula na kung tawagin ay malayang taludturan. Ito ay isang anyo ng tula na isinusulat ng walang sinusunod na patakaran kung hindi ang anumang naisin ng sumusulat. So malinaw naman na ang tulang Ako ang Daigdig ay napapabilang sa anyo ng tula na kung tawagin ay malayang taludturan, na kung saan wala itong sinusunod na patakaran kung hindi kung ano lamang ang nanaisin ng sumusulat mismo, kung kaya naman wala itong sukat at tugma. Ang mga tula ay gumamit ng mga tayutay. Ito ay antistrophe at asindeton. Ang pasubli o antistrophe ay pag-uulit ng mga salita sa isang pasalising ayos. Halimbawa sa tula, Ako ang daigdig ng tula, ang tula ng daigdig. Mapapansing ang salitang daigdig at tula ay inuulit muli. Asindeton naman ay ang pagligta ng mga pangatnig na karaniwang nagkakabit o nag-uugnay ng mga salita o sugnay. Halimbawa, Ako ang damdaming, ang larawan, ang buhay, damdamin, larawan, buhay, tula, ako. Mapapansing sa linyang ito na hindi gumamit ng pangatnig ang may akda upang idugtong ang mga salita. Uri ng tula. Para sa amin, ito ay ang tulang liriko o pandamdamin sapagkat ipinapahayag ng may akda ang kanyang mga nararamdaman. Tema. Ang tema ng tulang Ako ang Daigdig ay ang malayang pagsulat ng isang tula na walang sinusunod na hakbang, na kung saan malaya kang ilabas ang iyong saloobin sa pamamagitan ng pagsulat ng tula. So ang paksa nito ay tungkol sa malayang pagpapahayag ng damdamin at ito ay pumapaksa patungkol sa paglabag sa nakasanayang forma ng isang tula. Persona, gumamit ang may akda ng unang persona o unang panauhan sapagkat ang tinutukoy ng salitang ako ay ang may akda mismo. Sumunod naman ay ang kariktan. Ano nga ba itong kariktan? Ang kariktan ay ang mga maririkit na salita na ginagamit upang masiyahan ang mga mambabasa, gayon din upang mapukaw ang kanilang damdamin at kawilihan na kailangan taglayin ng isang tula. At ang kariktan na nakita ko sa tula ay ang walang maliw, na ang ibig sabihin ng salitang ito ay walang hanggan o walang katapusan. Mga simbolismo. Una ay ang Ako ang tula sa daigdig, na kung saan naisiparating sa linyang ito na ikaw, ako at tayong lahat ay may kaugnayan sa ating daigdig. At kung gusto natin ng pagbabago ay dapat simulan natin sa ating sarili. Pangalawang simbolismo naman ay ang walang maliw na ako, ang walang kamatayang ako. Para sa akin, naisiparating sa linyang ito na ang tula ay walang hanggan at gayon din ang kaugnayan ng tao sa daigdig, walang kamatayan. Ngayon, susuriin natin ang bawat saknong sa tula na Ako ang Daigdig ni Alejandro G. Abadilla. Aking babasahing muli ang tula. Sa unang saknong ay Ako ang daigdig. Ako ang tula. Ako ang daigdig ang tula. Ako ang daigdig ng tula. Ang tula ng daigdig. Ako ang walang maliw na ako, ang walang kamatayang ako. Pinapakita sa saknong na ito ang pagkakaisa ng katauhan ng nagsasalita sa daigdig at sa tula. Ang mga salitang ako, daigdig at tula ay pinagbabaliktad dahil sila ay pare-pareho at hindi mo makikilala ang kanilang pagkakaiba. Sa pangalawang saknong, Ako ang daigdig ng tula. Ako ang tula ng daigdig. Ako ang malayang ako, matapat sa sarili, sa aking daigdig ng tula. Ako
ang tula sa daigdig. Ako ang daigdig ng tula. Ako ang tula ng daigdig. Dito naman sa pangalawang saknong, ipinapakita na ang nagsasalita ay walang limitasyon, kaya wala siyang kamatayan. At ang kanyang tula ay wala ring limitasyon dahil siya at ang tula ay iisa. Sa pangatlong saknong naman ay, ako ang damdaming malaya. Ako ang larawang buhay. Ako ang buhay na walang hanggan. Ako ang damdamin, ang larawan, ang buhay. Damdamin, larawan, buhay. Tula, ako. Pinapakita rito sa pangatlong saknong na parang nagre-rebelde ang mga manunula sa paghihigpit sa paraang pagsulat ng tula. Pinapatunayan nito na ang paggamit ng mga salitang damdaming malaya. Dito sa linyang, ako ang damdamin, ang larawan, ang buhay. Damdamin, larawan, buhay, tula, ako. Pinapakita niya ang pagkakaisa ng kanyang pagkatao, damdamin at paniniwala sa tula ng kanyang daigdig. At ang huling salita rito ay ang ako, na kung saan pinapakita nito ang kanyang pagtitiwala sa pasya niyang lumihis sa nakasanayang estilo ng pagsulat ng tula. Sa pang-apat na saknong naman ay, ako ang daigdig sa tula. Ako ang daigdig ng tula. Ako ang daigdig. Ako ang tula. Daigdig, tula, ako. Ang ipinapahiwatig sa saknong na ito ay ako mismo ang pangunahing tauhan sa tula o sa aking daigdig. Kung wala ang isang ako o wala ang isang individual ay hindi magiging isang buo ang tula, sapagkat bawat tula ay may karakter o tauhan na kung saan ang binibigyang focus ng tula. Sa kabuuan, ang tulang Ako ang Daigdig ni Alejandro G. Abadilla ay isang paglalahad ng ugnayan ng tao sa kalikasan at lipunan. Ito ay nagpapahayag ng ideya ng pakikipag-ugnayan, pakikipag-isa at pakikiramay sa mga elemento ng kalikasan at sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ng pagsasalaysay ng Ako bilang daigdig, ipinapakita ng tula ang pagkakaisa at pagdidiwang sa kabuuan ng kalikasan at ng tao bilang bahagi nito. Ang tulang ito ay naglalaman ng pag-asa, pagmamalasakit at pangarap para sa pag-unlad at pagbabago. Ipinapakita nito ang layunin na makamit ang pagkakapantay-pantay, kapayapaan at kasaganaan sa lipunan. Bukod dito, ang Ako ang Daigdig ay naglalaman rin ng mga panawagan para sa pangangalaga sa kalikasan at pag-unlad ng konsensya tungo sa pagtugon sa pangangailangan ng lipunan. Sa kabuuan, ang kaisipan ng tulang Ako ang Daigdig ay nagpapahayag ng ugnayan at pagkakaugnay ng tao sa kalikasan at sa kapwa-tao, pati na rin ang pangarap at pag-asa para sa pag-unlad at pagbabago sa lipunan at kalikasan. Ngayon, dadako naman tayo sa mga akdang tula ni Alejandro G. Abadilla. Unang-una ay Ako ang Daigdig, 1955, ay isang tula ni Alejandro G. Abadilla. Ito ay isang tulang makabagong Pilipino na nagpapakita ng pag-ibig sa kalikasan at pagmamahal sa sariling bansa. Sa pamamagitan ng mga salitang puno ng damdamin at imahinasyon, ipinapakita ng tula ang kagandahan ng kalikasan at kaugnayan ng tao sa kapaligiran. Ang pagkakaroon ng kamalayan at pagpapahalaga sa kapaligiran ay mahalagang mensahe ng tula. Ang sunod naman ay ang Pamana, 1957, ay isang epikong tula. Ito ay naglalarawan ng pakikibaka ng mga Pilipino laban sa mga dayuhan, partikular na ang mga Kastila at ang pagtangkilik sa kalayaan at kaginhawaan ng bayan. Ang mga tema ng pag-asa, pagkakaisa at pagmamalasakit sa bayan ay maaaring matagpuan sa tula. Ang mga pagpapahalaga sa kasaysayan at pagpapalakas ng damdamin ng pambansang pagkakakilanlan ay mahalagang aspeto rin ng ang Pamana. Sunod naman ang Panahon ng Hapdi, 1958.
Ito ay naglalarawan ng mga hirap at pasakit ng mga manggagawa at magsasaka noong panahon ng kolonyalismong Amerikano sa Pilipinas. Ang tula ay nagpapakita ng mga tema ng kahirapan, paglaban at pag-asa sa kabila ng mga pagsubok. Sa pamamagitan ng mga salitang puno ng damdamin at pagtutol, ipinapakita ng tula ang pagmamahal sa bayan at ang layunin ng pagbabago at katarungan. Ang Lupa, Luha, 1906. Ito ay isa sa mga halimbawa ng tulang maka-Pilipino na tumatalakay sa pagsasalaysay ng pagmamalupit ng mga Kastila sa mga Pilipino at ang laban ng mga bayani para sa kalayaan. Ang tula ay nagpapahayag ng pighati at paghihirap ng mga Pilipino sa panahon ng kolonyalismo. Ang pamagat pa lang ay nagpapahiwatig na ng pagpapakiramdam ng lupa bilang saksi sa mga pagdurusa ng bayan at ang luha bilang simbolo ng pag-iyak ng mga Pilipino sa kanilang kalagayan. Ang panghuli naman ay ang Ama, 1961. Ito ay isa sa mga tanyag na tula sa panitikan ng mga Pilipinas na nagpapakita ng pagmamahal at paggalang sa Ama. Sa pamamagitan ng mga salita, ipinapakita ng tula ang kahalagahan ng Ama sa buhay ng isang individual at sa lipunan bilang gabay, tagapagtanggol at haligi ng tahanan. Ang Ama ay nagbibigay diin sa ugnayan ng ama at anak at ang papuri sa mga sakripisyo at pagmamahal ng Ama. Ngayon, susuriin natin ang piniling mga tula ni Aga 1965. Ang piniling mga tula ni Aga ay isang aklat ng tula na isinulat ni Alejandro G. Abadilla noong 1965. Ito ay isang koleksyon ng mga tula na pinili ni Abadilla mula sa mga akda ni Aga. Ang aklat na ito ay naglalaman ng 1,655 na mga tula na isinulat ni Aga. Ito ay isa sa mga unang masusit masinop na panunuring nakasulat sa Ingles bago ang maikling kuro-kuro ni Benvenido Lombera sa Brown Heritage noong 1965. Alam naman natin na si Aga ay si Aga na si Alejandro G. Abadilla. Kilala siya bilang ama ng modernistang pagtula sa Tagalog at ama ng makabagong panulaang Tagalog. Ipinanganak siya sa bayan ng Rosario, Cavite at nagkaroon ng malaking contribution sa literaturang Pilipino. Siya ay natamo niya ang Republic Cultural Heritage Award noong 1966 dahil sa kanyang mga akda. Ang purpose ni Alejandro Abadilla sa pagsulat ng piniling mga tula ni Aga ay mayroong dalawang layunin. Una, upang hamunin at sinalungat ang maling paggamit ng tugma at sukat sa tula at ang labis na romantisismo sa panitikang Tagalog. Ito ay isa sa mga paraan niya upang makapagpapaunlad ng panitikang Tagalog. Ang pangalawa naman ay ang pagsulat niya ng mga tula ni Aga at Aga ay isang paraan upang makapagpaunlad ng panitikan sa Tagalog. At yun lamang po, maraming salamat.